Naisip mo na ba kung bakit sa tingin mo ang sakit na tila walang paliwanag? Pautang sa akin ang pansin dahil kung ano ang ibubunyag ko ngayon ay maaaring ganap na mabago ang iyong buhay. Kung ikaw ay nagdurusa ng hindi maipaliwanag na sakit na walang doktor na nag-diagnose, hindi ito aksidente, maaaring maging Diyos na nagsisikap na makipag-usap sa iyo. Inihayag ng Biblia ang isang kamangha, manghang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam. Ang patuloy na sakit sa iyong katawan ay maaaring maglaman ng isang espiritual na mensahe na kailangan mong matukoy ng madali. Tulad ng sinabi niya sa Job 33:14, ang Diyos ay nagsasalita sa isang paraan at iba pa, ngunit hindi ito nakikita ng tao. At maraming beses na ginagamit ng ating katawan bilang isang channel ng komunikasyon. Napansin mo ba na ang iyong sakit ay lumala kapag lumayo ka sa panalangin? O lilitaw ba sila kapag gumawa ka ng mahahalagang desisyon? Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito. Nais ni Hesukristo na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga pisikal na sensasyong iyon na sinubukan mo bilang simpleng kakulangan sa ginhawa. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko mismo kung ano ang ibig sabihin ng iyong pananakit alinsunod sa salita ng Diyos at kung paano mo mababago ang pagdurusa sa isang malakas na koneksyon sa Espiritu. Kung nais mong matuklasan ang banal na mensahe sa likod ng iyong sakit at makahanap ng tunay na pagpapagaling, manatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Ang iyong pananampalataya ay malapit ng makaranas ng isang pagbabagong anyo na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Isaaktibo ang mga abiso ngayon at maghanda upang makatanggap ng isang paghahayag na kakaunti ang mga pastol na maglakas, loob na ibahagi. Maraming mga beses na tayo ay nahihilo sa mga pananakit na tila walang paliwanag, di ba? At sa katunayan, ang hindi maipaliwanag na pisikal na sakit ay maaaring higit pa sa isang simpleng kakulangan sa ginhawa sa katawan. Maaaring ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay sinusubukan na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng karanasan na iyon. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung saan ang ating Panginoon ay gumagamit ng mga pisikal na pagdurusa bilang isang paraan upang ibunyag ang kanyang banal na kalooban. Oo, pag-isipan natin ang kaso ni Apostol Pablo na sa 3 mga taga-Korinto Terontoin at Tanner, 7 Camoys ay nagsasabi sa atin tungkol sa tibok sa laman na pinahihirapan siya. Sumagot ang Diyos, parehong aking biyaya, dahil ang aking kapangyarihan ay perpekto sa kahinaan. Napagtanto mo ba? Ang sakit na naranasan ko ay may malalim na espiritual na layunin, hindi ito isang simpleng sakit. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na walang mangyayari sa pamamagitan ng ating buhay. Ang bawat karanasan, kahit na ang mga masakit ay maaaring maging mga pagkakataon upang mapalago ang espiritual. Kapag nakakaranas tayo ng sakit na nabigo ng mga doktor na ipaliwanag o na nagpapatuloy sa kabila ng mga paggamot, maaari nating tanungin ang ating sarili, ano ang nais ng Diyos sa akin? Hindi ito tungkol sa Diyos na nais mong magdusa kahit kailan. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, ngunit kung minsan kailangan niya ang aming kumpletong pansin. At kung ano ang isang channel, ang sakit ay may natatanging paraan ng pagtigil at pagtingin sa kalangitan. Si Hesukristo mismo ay nakaranas ng sakit sa kanyang pinakamatinding anyo sa panahon ng pagpapako sa krus, hindi lamang upang matubos tayo, kundi pati na rin magturo sa atin na ang pagdurusa ay maaaring magkaroon ng isang banal na layunin. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma 5:3 na nakukuha rin natin ang ating sarili sa mga pagdurusa. Alam na ang pagdurusa ay gumagawa ng pasensya, at pasensya nagpapatunay, at ang pagsubok, pag-asa. Noong sinaunang panahon, marami ang nakakaintindi ng sakit bilang isang banal na parusa. Ngunit ang pananaw na ito ay limitado. Ang sakit ay maaaring maging isang sign ng alerto, isang paraan kung saan sinusubukan ng Diyos na i-redirect ang aming landas. Mata, hindi namin sinasabi na ang bawat sakit ay isang banal na mensahe, dahil nakatira kami sa isang nahulog na mundo kung saan ang sakit ay isang likas na bahagi ng ating pag-iral. Gayunpaman, mahalaga na makilala ang espiritual. Minsan kapag malapit na tayong gumawa ng isang maling desisyon, lilitaw ang hindi mapigilan na sakit ng ulo o presyon ng dibdib. Nagkataon? Siguro hindi. Inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos
na maging matulungin sa mga palatandaang ito. Sa aklat ni Job nalaman namin na pinayagan ng Diyos ang pagdurusa hindi bilang parusa, ngunit bilang isang patunay ng pananampalataya. Sinabi ni Job 23:10, "Ngunit alam niya ang aking landas, susubukan niya ako at lalabas bilang ginto. Anong kamangha, mangha, ang sakit ay maaring maging apoy na naglilinis ng ating pananampalataya dahil ang ginto ay pinino sa pagtunaw." Ang banal na komunikasyon sa pamamagitan ng pisikal na sakit ay isang isyu na nangangailangan ng pag-unawa at panalangin. Hindi natin maipapalagay na ang lahat ng sakit ay isang mensahe mula sa Diyos, ngunit hindi natin dapat tuntunin ang posibilidad na ito. Kailangan nating lapitan ang Biblia at panalangin upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating katawan. Itinuro sa atin ni Hesukristo na ang banal na Espiritu ay ang ating comforter at gabay, na tumutulong sa atin na bigyang kahulugan ang mga palatandaang ito. Sa Juan 9:13, pinatunayan ni Jesus. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, gagabayan kanya sa buong katotohanan. Kung nakakaranas ka ng isang hindi maipaliwanag na sakit, hinihikayat ko kayong maghanap ng presensya ng Diyos sa panalangin. Tanungin mo siya ng diretso, "Lord, ano ang ibig mong sabihin sa sakit na ito?" At pagkatapos manatili sa katahimikan at makinig, pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa pisikal at maunawaan na ang ating katawan bilang isang templo ng banal na Espiritu, tulad ng sinabi ng Pastor mga taga-Korinto 6:1-19, ay maaaring maging isang paraan ng banal na komunikasyon. Ang espiritual na layunin ng sakit ay maaaring maipakita sa iba't ibang paraan. Minsan pinapayagan tayo ng Diyos na makaranas ng sakit upang makabuo ng pakikiramay sa iba. Iba pang mga oras, ito ay upang ipaalala sa amin ang aming pag-asa sa Kanya. Ipinapakita sa atin ng Biblia sa Hebreo 12:11 na walang disiplina sa kasalukuyan ay tila isang sanhi ng kagalakan, ngunit ng kalungkutan, ngunit pagkatapos ay bibigyan ito ng isang banayad na bunga ng hustisya na kung saan sila ay naehersisyo dito. Ang pansamantalang sakit ay maaring humantong sa atin sa walang hanggang mga pagpapala kung alam natin kung paano ito in-interpret ng tama. Kaya mahal na kaibigan, sa susunod na naramdaman mo ang hindi maipaliwanag na sakit, huwag magmadali na kumuha ng isang tableta nang hindi muna tinanong ka. Susubukan ba ng Diyos na sabihin sa akin? Ang banal na komunikasyon ay maaaring maipakita sa mga mahiwagang paraan, at ang ating tungkulin ay maging matulungin sa tinig ng Diyos na sa pamamagitan ng Kanyang salita at ating mga karanasan, ay gagabay sa atin patungo sa Kanyang perpektong kalooban. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa amin ng espesyal na pananaw na makita na lampas sa pisikal at maunawaan ang espiritual na layunin sa likod ng ating mga pagdurusa. Ano ang kamangha? Mangha ay ang banal na disenyo ng tao. Inihayag ng Biblia ang isang malalim na katotohanan na hindi alam ng marami. Kami ay mga nilalang tripartite, nilikha ng isang komplikado at magandang istruktura na sumasalamin sa karunungan ng ating lumikha. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang tao ay hindi lamang isang katawan na naglalakad sa paligid, ngunit binubuo ng tatlong pangunahing sukat na gumagana sa perpektong pagkakaisa kapag nakahanay sila sa kalooban ng Diyos. Sa 1 Thessalonica 5:23, malinaw na ipinahayag ito ni Apostol Pablo. At ang parehong Diyos ng kapayapaan ay nagpapabanal sa iyo ng lubusan, at ang lahat ng iyong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan ay hindi mapapansin para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Napansin mo ba? Binanggit ni Pablo ang tatlong magkakaibang bahagi na bumubuo sa ating pag-iral. O gaano kahalaga ang Trinidad ng tao na maunawaan kung bakit nakakaramdam tayo ng sakit. Ang katawan, ang pisikal na bahagi na maaari nating makita at hawakan, ay ang templo kung saan nakatira ang banal na Espiritu, tulad ng itinuturo sa atin ng salita sa mga taga-Korinto 6:19. Ito ay hindi lamang isang hindi mahalaga na pabahay kung ano ang nangyayari. Ito ay isang banal na paglikha na dinisenyo na may layunin. Pagkatapos ay mayroon tayong kaluluwa na sumasakop sa ating damdamin, sa loobin, kalooban at pagkatao. Ito ay kung saan nakakaranas tayo ng kalungkutan, kagalakan, takot at lahat ng mga emosyong iyon na nagbibigay ng kulay sa ating pag-iral. At sa wakas, ngunit hindi bababa sa
mayroong espiritu, ang bahagi sa amin na maaaring direktang kumonekta sa Diyos na nagnanais ng kanyang presensya at dinisenyo para sa pakikipag-ugnay sa lumikha. Si Hesukristo ay dumating upang maibalik ang spiritual na koneksyon na nasira ng kasalanan. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na maunawaan na ang tatlong sukat na ito ay hindi gumagana sa paghihiwalay, ngunit malalim na magkakaugnay, nakakaimpluwensya sa bawat isa sa lahat ng oras. Tingnan natin, kapag may kawalan ng timbang sa alinman sa mga lugar na ito, apektado ang buong sistema. Halimbawa kung nagse-save tayo ng sama ng loob sa ating kaluluwa, psikolohikal na sukat, sa kalaunan na ang kawalan ng timbang ay maaaring ipakita bilang pisikal na sakit, marahil bilang pag-igting sa mga balikat o talamak na pananakit ng ulo. At alam mo kung ano? Binalaan kami ng Biblia tungkol sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa Kawikaan 14:30 ay sinabihan tayo, ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan, ngunit ang mga buto ng inggit. Napakalalim ng katotohanan. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng aming emosyonal na estado at sa aming pisikal na kalusugan. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay dinisenyo ang ating mga katawan upang maging mga tagapagpahiwatig ng nangyayari sa mas malalim na antas. Ang hindi maipaliwanag na pisikal na sakit ay maaaring maging panlabas na pagpapakita ng isang panloob na labanan sa espiritu o hindi nalulutas na emosyon na hindi natin pinapansin. Ang modernong gamot ay nagsisimula na kilalanin kung ano ang itinuro ng salita ng Diyos para sa milenya, na tayo ay mga integral na nilalang at hindi natin maihiwalay ang ating pisikal na kalusugan mula sa ating espiritual at emosyonal na kalusugan. Kapag hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, kapag ang ating espiritu ay na-disconnect mula sa pinagmula ng buhay nito, ang ating katawan ay nagalit dito. Inaanyayahan tayo ni Hesukristo sa isang masaganang buhay sa Juan 10:10 na nagsasabing, mayroon akong buhay at upang magkaroon sila ng kasaganaan. Ang masaganang buhay na ito ay hindi lamang tumutukoy sa material na kasaganaan, ngunit sa integral na kalusugan na kasama ang katawan, kaluluwa at espiritu. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na ma-access ang pangakong ito, ang pag-unawa na ang ating pisikal na balon, being ay malapit na nauugnay sa ating espiritual na kalusugan. Kapag nagdarasal tayo, kapag binabasa natin ang Biblia, kapag pinupuri natin ang Diyos, hindi lamang natin pinalalusog ang ating espiritu, kundi ang pagpapadala din ng mga alon sa kalusugan sa ating pisikal na katawan. At ano ang mangyayari kapag binabaliwala natin ang banal na koneksyon na ito? Bueno, ang ating katawan ay nagsisimulang magsalita sa pamamagitan ng wika ng sakit. Para bang na-install ng Diyos ang isang sistema ng alarma sa ating pisikal na pagkatao upang alerto tayo kapag ang isang bagay ay hindi tama sa eroplano o emosyonal na eroplano. Sa awit 32:3-4, malinaw na inilarawan ni David kung paano naapektuhan ng kanyang espiritual na estado ang kanyang katawan. Habang nahulog ako, ang aking mga buto na may edad na sa aking daing sa buong araw, dahil araw at gabi lumala ang kamay mo sa akin, pinihit niya ang aking greenery sa tag-init ng tag-init. Naranasan ni David ang tunay na pisikal na sakit dahil sa kanyang pag-undo ng kasalanan. Ano ang isang sistema ng babala at hindi na pinarurusahan siya ng Diyos ng sakit, ngunit ang likas na espiritual na pagkakakonekta ay hindi maiiwasang maipakita sa kanyang katawan. Ang Biblia ay puno ng mga katulad na halimbawa na nagpapakita sa atin kung paano ang estado ng ating kaluluwa at espiritu ay maaaring direktang maimpluwensyahan ang ating pisikal na kalusugan. Ang pag-unawa sa aming kalikasan ng tripartite ay humahantong sa amin sa isang ganap na magkakaibang diskarte sa kalusugan at kalusugan. Hindi natin maaaring gamutin lamang ang mga pisikal na sintomas ng hindi tinutugunan, ang pinagbabatayan ng mga sanhi ng espiritual o emosyonal. Si Hesukristo, ang dakilang doktor, ay madalas na ginagamot muna ang espiritual na problema bago pagalingin ang katawan. Alalahanin ang kaso ng paralytic sa Marcos 2, kung saan unang sinabi ni Jesus, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad sa iyo, at kalaunan ay iniutos lamang. Bumangon ka, kunin ang iyong kama at pumunta sa iyong bahay."
Ano ang isang revolusyonaryong diskarte? Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang tunay na pagpapagaling ay dapat magsimula mula sa loob, mula sa espiritu, sa pamamagitan ng kaluluwa, hanggang sa maabot ang katawan. Kapag nakakaranas tayo ng hindi maipaliwanag na sakit, dapat nating tanungin ang ating sarili. Ano ang nangyayari sa aking espiritual na buhay? Mayroon bang anumang hindi confess na kasalanan, ilang sama ng loob, anumang kakulangan ng kapatawaran na maaaring maipakita sa aking katawan? Ang Diyos, sa kanyang awa, kung minsan ay gumagamit ng pisikal na sakit bilang isang paanyaya upang suriin ang ating relasyon sa Kanya at sa iba pa. At ngayon, tingnan natin kung paano ipinakita ang koneksyon ng tripartite na ito sa buhay ng isa sa mga pinaka-sagisag na karakter sa Biblia kapag pinag-uusapan natin ang pagdurusa. Ang kwento ni Job ay nagtatanghal ng isa sa mga pambihirang at disconcerting na mga kaso ng pagdurusa sa buong Biblia. Ang aking ina, anong patotoo ng pananampalataya? Ang taong ito ay nakaranas ng isang sakit na lampas sa maiisip at ang lahat ng ito nang walang maliwanag na paliwanag para sa kanya. Sa Job 2:7-10 nabasa namin, pagkatapos ay lumabas si Satanas sa pagkakaroon ni Jehovah at nasugatan ng trabaho na may masamang scabies mula sa nag-iisang paa hanggang sa korona ng ulo. At si Job ay kumuha ng isang palayok upang kumamot sa kanya at nakaupo sa gitna ng abo. Pagkatapos sinabi ng kanyang asawa, "Nananatili mo pa ba ang iyong integridad? Seek God at ilipat." At sinabi niya, "Tulad ng karaniwang nagsasalita ng mga mataba na kababaihan, nagsalita ka. Iyon? Makakatanggap ba tayo ng kabutihan mula sa Diyos at hindi tayo makakatanggap ng kasamaan? Sa lahat ng trabahong ito ay hindi nagkasala sa kanyang mga labi." Anong sagot ng isang trabaho? Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga masakit na sugat, nawala ang kanyang mga anak, pag-aari at kahit na itinago niya ang kanyang pananampalataya, itinuturo sa atin ni Hesukristo na ang tunay na pananampalataya ay napatunayan sa mga sandali ng patunay, hindi sa mga kaginhawaan. Ang manghang bagay tungkol sa kwento ni Job ay kami, bilang mga mambabasa, ay may access sa impormasyon na wala sa trabaho. Alam namin na ang kanyang mga pagdurusa ay hindi parusa sa ilang kasalanan na nagawa. Dahil iginiit ng kanyang mga kaibigan na magmungkahi, malinaw na inihayag ng Biblia sa amin sa Job 1:8 na ipinahayag ng Diyos mismo. Hindi mo ba itinuturing na trabaho ang aking lingkod, na walang ibang katulad niya sa mundo? Perpekto at tuwid na lalaki, natatakot sa Diyos at seksyon ng kasamaan? Anong banal na patotoo? Si Job ay isang makatarungan gitao at pinayagan pa ng Diyos siya na mapatunayan ng labis. Dahil, narito ang malalim na aralin. Ang sakit at pagdurusa ay hindi palaging bunga ng kasalanan. Minsan sila ay mga banal na pagsubok na idinisenyo upang palakasin ang ating pananampalataya at ipakita ang ating katapatan. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay maaaring payagan ang pagdurusa kahit na sa buhay ng kanyang tapat na mga anak, hindi bilang parusa, ngunit bilang isang proseso para sa isang mas malaking layunin. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na magtiwala na ang Diyos ay may isang plano, kahit na hindi natin ito makita. Magsasalamin tayo ng magkasama. Maaari bang ang sakit na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng isang katulad na proseso ng banal? Hindi ko sinasabi na ang lahat ng pagdurusa ay isang pagsubok tulad ni Job, ngunit inaanyayahan tayo ng Biblia na isaalang-alang ang posibilidad na ito. Sa Santiago 1:2-4, hinihimok kami. Ang aking mga kapatid ay may malaking kagalakan kapag nahanap mo ang iyong sarili sa iba't ibang mga pagsubok. Alam na ang patunay ng iyong pananampalataya ay gumagawa ng pasensya, ngunit ang kanyang kumpletong gawain ay may pasensya upang ikaw ay perpekto at tama nang walang anumang nawawala. Napagtanto mo ba? Ang mga pagsubok, kahit na ang mga kasangkot sa pisikal na sakit, ay maaaring maging mga banal na instrumento upang maperpekto ang ating pananampalataya. Si Hesukristo mismo ay perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa bilang Hebreo 2:10. Hindi na kailangan niyang mapagbuti ang moral, ngunit sa pamamagitan ng pagdurusa ipinakita niya ang pagiging perpekto ng kanyang pagsunod at kinilala ang kanyang sarili ng lubusan sa kalagayan ng tao.
Ang tugon ni Job sa pagdurusa ay isang pambihirang halimbawa para sa ating lahat. Sa gitna ng hindi mailalarawan na sakit, ipinahayag niya sa Job 19:25-27, "Alam ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas ay bumangon sa alikabok. At pagkatapos na magawa ang aking balat, sa aking laman kailangan kong makita ang Diyos, na makikita ko para sa aking sarili at makikita ito ng aking mga mata at hindi sa iba pa." Napakahusay na pahayag ng pananampalataya. Sa kabila ng nakakaranas ng matinding sakit sa pisikal, pinanatili ni Job ang kanyang tingin sa kawalang hanggan at ang kanyang tiwala sa Diyos. Pinayagan siya ng pananampalataya na makita ang lampas sa kanyang temporal na kalagayan at kumapit sa walang hanggang pangako. Hindi ipinangako sa atin ng Diyos ang isang buhay na walang sakit, ngunit tinitiyak sa atin ang kanyang patuloy na pagkakaroon sa gitna ng pagdurusa. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin ng Isaiah 43:2, "Kapag dumaan ka sa tubig, makakasama kita. At kung para sa mga ilog, hindi ka nila baha. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka susunugin at tatawagin mo rin ito sa iyo." Hindi tayo palaging inaalis ng Diyos sa katibayan, ngunit lagi siyang kasama natin sa gitna nito. Sa pagtatapos ng kwento ni Job, natuklasan namin ang isang kamangha-manghang. At ang pagdurusa ni Job ay nagtrabaho nang manalangin siya para sa kanyang mga kaibigan at nadoble ang lahat ng mga bagay na nagmula sa trabaho. Job 42:10. Ano ang hindi inaasahang pagliko? Natapos ang pagsubok at si Job ay naibalik at pinagpala na lampas sa nauna niya. Ngunit napansin ang isang bagay na mahalaga. Ang pagpapala ay dumating pagkatapos na ipakita ni Job ang walang tigil na pananampalataya at patawarin ang mga hindi makatarungan na hinuhusgahan siya. Itinuturo sa atin ni Hesukristo na ang kapatawaran ay isang mahalagang sangkap ng ating espiritual na kalusugan. At dahil dito, ng ating pisikal na kalusugan, ang kwento ni Job ay nagpapaalala sa atin na ang sakit ay hindi ang katapusan ng kwento para sa mga nagtitiwala sa Diyos. Kung dumadaan ka sa isang hindi maipaliwanag na panahon ng sakit, marahil ang Diyos ay sumusubok at naglilinis ng iyong pananampalataya. Inihahanda ka para sa isang mas malaking pagpapala. Tinitiyak tayo ng Biblia sa Roma 8:18. "Bueno, sigurado ako na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa darating na kaluwalhatian na dapat na maipakita sa atin." Ang walang hanggang pananaw na ito ay tumutulong sa amin na matiis ang pansamantalang sakit na may pag-asa at pananampalataya. At ngayon palalimin natin ang iba't ibang uri ng sakit na maaaring magkaroon ng isang tiyak na espiritual na mensahe para sa ating buhay. O kung gaano kagiliw, giliw na upang matuklasan na ang iba't ibang uri ng sakit ay maaaring magkaroon ng mga tiyak na espiritual na mensahe. Ang unang uri na pupuntahan natin ay ang sakit sa balikat at likod, na karaniwang nauugnay sa isang labis na emosyonal na pagload at mula sa isang espiritual na pananaw, ay maaaring magpahiwatig ng pagsalungat o espiritual na pag-atake. Napansin mo ba kung paano kapag nagsusuot ka ng mga alalahanin sa loob ng mahabang panahon, ang iyong mga balikat ay nagsisimulang makaramdam ng mabigat? Hindi sinasadya. Ano ang nangyayari? Sinasabi sa amin ng Biblia ang tungkol sa mga singil na hindi kami idinisenyo upang dalhin mag-isa. Sa Mateo 20:20-30, ginagawang isang mahalagang paanyaya si Hesukristo. "Halika sa akin ang lahat na nagtrabaho at na-load at magpapahinga ako sa iyo. Kunin ang aking pamatok sa iyo at matuto mula sa akin, na ako ay maamo at mapagpakumbaba mula sa puso. At makakahanap ka ng pahinga para sa iyong mga kaluluwa. Dahil madali ang aking pamatok at magaan ang aking pag-load." Anong kamangha-mangha? Ayaw ng Diyos na magdala sila ng mga piso na yumuko sa iyo. Nais niyang bigyan mo siya ng mga load upang makaranas ka ng kalayaan at kalusugan. Ang solusyon para sa ganitong uri ng sakit ay hindi pangunahin sa mga masahe o analgesics, bagaman maaari silang magbigay ng temporal na kaluwagan. Ang tunay na solusyon ay upang maihatid ang iyong mga pasanin sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pananampalataya. Sa Friend Pedro 5:7, hinihikayat kami, itinapon ang lahat ng iyong pagkabalisa tungkol sa Kanya, sapagkat maingat ka sa iyo. Kapag natutunan mong ganap na magtiwala sa Diyos at itigil ang pagsisikap na kontrolin ang lahat sa iyong buhay,
Ang pag-igting sa mga balikat at likod ay nagsisimula na mawala sa isang nakakagulat na paraan. Ang pananampalataya ay kumikilos bilang isang banal na kalamnan na nakaka-relax, na nagpapahintulot sa iyong pisikal na katawan na maranasan ang kalayaan na nanalo na si Kristo para sa iyong espiritu. Maraming mga tao ang nagpatotoo kung paano, pagkatapos ng isang oras ng malalim na panalangin at pagsuko sa Diyos, ang mga talamak na sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Tama ang Biblia sa oras na ito. Ang pangalawang uri ng sakit na may espiritual na mensahe ay palaging sakit ng ulo na maaaring maging tanda ng isang pag-atake sa isip. Sa espiritual na mundo, ang isip ay isang mahalagang larangan ng digmaan. Naunawaan ito ni Pablo nang sumulat siya sa duha ng mga tagatan Korinto den Tangsterimpay. Ang pag-aalsa ng mga argumento at lahat ng pagiging mapagmataas na tumataas laban sa kaalaman ng Diyos at pag-iisip ng bawat pagsunod kay Kristo. Kapag nakakaranas tayo ng mga saloobin ng patuloy na pagkabalisa, takot, pagdududa o pagkalito, maaari silang pisikal na maipakita bilang patuloy na migraines o sakit ng ulo. Binalaan tayo ni Hesukristo na ang kaaway ay dumating sa magnakaw, pumatay at sirain, Juan 20:10, at ang isa sa kanyang pangunahing layunin ay ang ating isip, sapagkat alam niya na ang buhay na mana, tulad ng sabi ng Kawikaan para 123, ang mabuting balita ay binigyan tayo ng Diyos ng isang malinaw na solusyon sa kanyang salita upang labanan ang pag-atake na ito. Baguhin ang ating isip. Ang Roma 12:2 ay nagtuturo sa amin. Huwag sumunod sa siglo na ito, ngunit ibahin ang anyo ng iyong sarili sa pamamagitan ng pag-renew ng iyong pag-unawa, upang masuri mo kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos, kaaya-aya at perpekto. Napagtanto mo ba? Ang pagbabagong anyo at kalayaan ay nagsisimula sa pag-renew ng isip. Kapag pinapakain natin ang ating isip sa salita ng Diyos, sa halip ng mga negatibong kaisipan, alalahanin o kasinungalingan, nagsisimula tayong makaranas ng kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa, tulad ng ipinangako ng mga taga-Filipos 4:7. Ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos ay kumikilos bilang isang proteksyon na kalasag para sa ating isipan. Maraming mga naniniwala ang nagpatotoo na nang magsimula silang magnilay sa salita ng Diyos araw at ipinahayag ang kanilang mga pangako tungkol sa kanilang buhay, ang mga talamak na pananakit ng ulo na nagpapahirap sa kanila ay nagsimulang bumaba at sa huli ay nawala. Ang Biblia ay hindi lamang isang kasaysayan o aklat na moral. Ito ay gamot para sa ating buong pagkatao, tulad ng idineklara ng mga Kawikaan 4:22. Ang pangatlong uri ng sakit na may espiritual na mensahe ay ipinakita sa tiyan at maaring nauugnay sa hindi nalutas na mga problema sa emosyonal. Ang pagkabalisa sama ng loob, kawalan ng kapatawaran o takot ay maaring maipakita bilang mga ulcer, gastritis o talamak na mga problema sa pagtunaw. Ang koneksyon sa pagitan ng emosyon at ang sistema ng pagtunaw ay napakalakas na kahit na ang modernong gamot ay kinikilala ang link na ito na tinawag nilang axis ng bituka-serebro. Ngunit itinuro na ng Biblia na ang koneksyon na ito ay gumagawa ng milenya. Sa Kawikaan 17:22 nabasa natin, ang masayang puso ay bumubuo ng isang mahusay na lunas, ngunit ang malungkot na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Paulit-ulit na itinuro ni Hesukristo ang kahalagahan ng kapatawaran, hindi lamang para sa kabutihang espiritual, kundi pati na rin para sa ating mahalagang kalusugan. Sa Mateo 2:15, binalaan niya, dahil kung pinatawad mo ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, patatawarin ka rin ng iyong makalangit na Ama. Ngunit kung hindi mo pinatawad ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, hindi rin patatawarin ng iyong Ama ang iyong mga pagkakasala. Ang solusyon para sa ganitong uri ng sakit ay upang magsagawa ng kapatawaran at magtiwala sa Diyos na hawakan ang ating mga alalahanin. Hindi aksidente na binabanggit ng Biblia ang kapatawaran. Ito ay isang espiritual na susi na nagbubukas ng ating pisikal na kalusugan, lalo na sa lugar ng pagtunaw. Kapag nagpapatawad tayo, naglalabas tayo ng mga hormone na nagtataguyod ng kalusugan sa ating katawan, at espiritual na masira ang mga kadena na nagpapanatili sa atin na nakatali sa sakit. Ang pananampalataya sa hustisya ng Diyos
ay nagpapahintulot sa atin na palayain ang mga pagkakasala na ating pinapanatili, na pinapayagan ang ating sistema ng pagtunaw na gumana habang dinisenyo ito ng Diyos. Maraming mga patotoo ang nagpapatunay na pagkatapos ng mga sesyon ng pagpapayo sa espiritual, kung saan sa wakas ay pinatawad ng mga tao ang mga sinaunang pagkakasala, ang kanilang talamak na mga problema sa pagtunaw ay bumuti ng malaki ng walang karagdagang gamot. Ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan at epektibo upang pagalingin ang ating buong pagkatao. Ang ika-4 na uri ng sakit na may espiritual na mensahe na pupuntahan natin ay hindi pagkakatulog at talamak na pagkapagod na maaaring maging mga tagapagpahiwatig ng isang espiritual na labanan na hindi napansin. Kapag nakakaranas tayo ng kahirapan sa pagtulog ng walang maliwanag na medikal na dahilan o sa tingin namin ay patuloy na pagod sa kabila ng pagtulog ng sapat na oras, may maaaring mangyari sa espiritual na eroplano. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng mga Efeso 6:12, sapagkat wala tayong laban sa dugo at laman, ngunit laban sa mga punong, guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga gobernador ng kadiliman ng siglo na ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga rehiyon ng langit. Alam ng kaaway na kung maaari niyang bawiin tayo ng wastong pahinga, sa huli ay mapapahina niya ang ating pananampalataya at ang ating espiritual na pagtutol. Naunawaan ni Hesukristo ang kahalagahan ng pahinga. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita natin sa mga ebanghelyo na siya ay regular na nagretiro upang magpahinga at manalangin, kahit na inanyayahan ang kanyang mga alagad na gawin ang parehong halika sa isang desyerto at magpahinga ng kaunti. Marcos 6:31. Ang solusyon para sa ganitong uri ng sakit ay upang masakop ng panalangin bago matulog at magtatag ng isang espiritual na gawain na nagpoprotekta sa aming pahinga. Ang awit Psalm 8 ay nagbibigay sa amin ng isang magandang deklarasyon ng pananampalataya bago matulog. Magsisinungaling ako sa kapayapaan at matutulog din ako. Dahil ikaw lamang, Jehovah, pinapagana mo ako ng tiwala. Kapag natutunan nating iligtas ang ating mga alalahanin sa Diyos bago matulog, kapag ipinahayag natin ang kanyang proteksyon tungkol sa ating isip at katawan, at kapag pinapakain natin ang kanyang salita, lumikha tayo ng isang espiritual na kalasag na hindi maaaring tumagos ang kaaway. Ang pananampalataya ay kumikilos bilang isang likas na sedative na nagpapahintulot sa amin na maranasan ang pangarap ng matuwid na binanggit ng Kawikaan 3:24. Kapag natutulog ka, hindi ka matatakot ngunit matutulog ka at ang iyong pangarap ay magiging kaaya-aya. Hindi mabilang na mga patotoo ang nagpapatunay na ang mga taong nagdurusa mula sa talamak na hindi pagkakatulog ay natagpuan ang kumpletong kaluwagan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga espiritual na kasanayan bago matulog na muling ipinakita ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pananampalataya kay Hesukristo at ang praktikal na aplikasyon ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, galugarin natin kung paano natin malalaman kung ang ating sakit ay may isang espiritual na pinagmulan at kung anong mga konkretong hakbang ang maaari nating gawin upang matugunan ang sitwasyong ito. Upang makilala kung ang sakit na ating nararanasan ay may isang espiritual na pinagmulan ay hindi isang madaling gawain, ano ang hindi. Ngunit may ilang mga nagbubunyag na mga palatandaan na maaari nating isaalang-alang. Ang una at pinakahalata ay kapag walang malinaw na dahilan ng medikal para sa aming pagdurusa. Naranasan mo na ba ang nakakabigo na karanasan ng pagpunta mula sa doktor sa isang doktor upang magsumite sa maraming mga pagsusulit at hindi pa makatanggap ng parehong sagot? Lahat ay mukhang mabuti. Ipinapakita sa amin ng Biblia na may mga katotohanan na lalampas sa nakikita o masukat ang siyentipiko. Sa daduwer mga taga-Korinto 4:18, ipinapaalala sa amin ni Pablo, hindi tinitingnan ang mga bagay na nakikita, ngunit ang mga hindi nakikita. Buweno, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga hindi nakikita ay walang hanggan. Pinagaling ni Hesukristo ang maraming tao na ang mga kasamaan ay walang paliwanag para sa mga doktor ng kanyang panahon na nagpapakita na ang pananampalataya ay maaring umabot sa mga sukat ng kalusugan na hindi makakatouch ang Maginoo na gamot kapag ang mga doktor ay hindi nakakahanap ng mga sagot.
Oras na upang maghanap ng higit na lakas sa espiritual na eroplano. Ang isa pang mahalagang tanda ay ang sakit ay karaniwang pinatindi o lilitaw sa mga sandali ng espiritual na krisis. Napansin mo ba na ang mga hindi may paliwanag na sakit ay tila mas masahol kapag lumayo ka sa Diyos? Kapag tumigil ka sa pagdarasal o basahin ang Biblia? O kapag nagpapasya ka na alam mong huwag mangyaring ang Panginoon? Hindi ito sinasadya. Ano ang nangyayari? Para bang ang Diyos sa kanyang walang katapusang awa, ginamit ang mga pisikal na palatandaan upang makuha ang ating pansin at i-redirect ang ating landas. Sa Hebreo 2:6 ang nabasa natin, sapagkat ang Panginoon na nagmamahal, nagdidisiplina, at pinapalo ang lahat na tumatanggap bilang isang bata. Ang disiplina na ito ay hindi palaging nagmumula sa isang direktang parusa, ngunit kung minsan bilang natural na mga kahihinatnan ng aming mga desisyon na makakatulong sa amin na muling isaalang-alang. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang mga karanasan na ito hindi masamang kapalaran o pagkakataon, ngunit bilang mga banal na interbensyon na idinisenyo para sa ating kabutihan. Maraming mga tao ang nagpatotoo kung paano, pagkatapos ng isang panahon ng spiritual na pag-alis, nagsimula silang makaranas ng mga pananakit na nawala ng ipagpatuloy nila ang kanilang paraan sa Diyos. Ang isang pangatlong tagapagpahiwatig na ang ating sakit ay maaaring magkaroon ng mga espiritual na ugat ay kapag sinamahan ito ng pagkabalisa, pang-aapi o paulit-ulit na mga negatibong kaisipan. Itinuturo sa amin ng Biblia sa Filipos 4:6-7 para sa wala kang sabik, ngunit ang iyong mga kahilingan ay kilala sa harap ng Diyos sa lahat ng panalangin at manalangin na may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa ay magpapanatili ng iyong mga puso at iyong mga saloobin kay Kristo Jesus. Kapag nakakaranas tayo ng isang manghang kawalan ng kapayapaan na ito, kapag naramdaman nating patuloy na nasasabik sa mga saloobin ng kawalan ng pag-asa o takot, maaaring nahaharap tayo sa isang espiritual na labanan na pisikal na nagpapakita mismo. Nagbabala si Hesukristo na ang kaaway ay dumating upang magnakaw, pumatay at sirain, Juan 10:10. At ang isa sa kanyang mga diskarte ay ang pag-atake sa ating isip ng mga negatibong kaisipan na sa kalaunan ay nakakaapekto sa ating katawan. Ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng kaisipan at pisikal na kalusugan ay napakalakas na kahit na ang modernong gamot ay kinikilala kung paano maipakita ang talamak na pagkabalisa bilang tunay na pisikal na sakit. Kaya ano ang dapat nating gawin kung pinaghihinalaan natin na ang ating sakit ay may isang espiritual na pinagmulan? Ang unang hakbang ay ang manalangin at humingi ng pag-unawa. Ipinangako sa amin ng Santiago 1:5, at kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, tanungin ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang pagsisi at bibigyan. Kailangan natin ng banal na karunungan upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating katawan at sa ating espiritu. Ang panalangin ay hindi lamang humingi ng kalusugan, kundi pati na rin upang maghanap ng pag-unawa tungkol sa ugat ng problema. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na ma-access ang supernatural na karunungan na maaring magbunyag ng mga aspeto ng ating sitwasyon na kung hindi man mananatiling nakatago. Maraming mga beses, sa mga sandali ng malalim na panalangin, inihayag ng Diyos ang mga lugar ng ating buhay na nangangailangan ng pansin, kapatawaran na kailangan nating bigyan, o mga kasalanan na kailangan nating aminin. Sa gayon, pagbubukas ng daan para sa ating mahalagang kalusugan. Ang pangalawang hakbang ay upang humingi ng espiritual na tulong. Itinuturo sa amin ng Biblia sa Santiago 10:4. May sakit ba sa iyo? Tumawag sa mga matatanda ng simbahan at ipanalangin para sa kanya na tinutukoy siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay ililigtas ang pasyente at itataas siya ng Panginoon. At kung nakagawa ka ng mga kasalanan, mapapatawad sila. Hindi tayo idinisenyo upang labanan ang nag-iisa, lalo na kung nahaharap tayo sa mga espiritual na labanan na nagpapakita ng pisikal. Itinatag ni Hesukristo ang simbahan bilang isang katawan kung saan sinusuportahan at pinalakas ng bawat miyembro ang iba. Ang paghahanap ng payo at panalangin ng mga may sapat na espiritual na pinuno ay maaaring magdala ng pag-unawa at pagpapalaya na hindi natin maabot ang ating sarili.
Ang pananampalataya ng komunidad ay may isang espesyal na kapangyarihan, tulad ng sinabi ng Mateo 18:19-20. Sinasabi ko sa iyo muli na kung ang dalawa sa inyo ay sumasang-ayon sa mundo tungkol sa sino mang hiniling nila, gagawin ito ng aking Ama na nasa kalangitan. Dahil kung saan ang 2 o 3 ay natipon sa aking pangalan, doon ako nasa gitna. Sa wakas, ang pangatlong hakbang upang matugunan ang isang sakit ng espiritual na pinagmulan ay upang palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Sa Roma 10:17 sinabihan tayo na ang pananampalataya ay para sa pakikinig at pakikinig para sa salita ng Diyos. Kapag isawsaw natin ang ating sarili sa mga banal na kasulatan, lalo na sa mga sipi na nagsasalita ng kalusugan at pagpapalaya, ang ating pananampalataya ay pinalakas at ang ating espiritu ay nabago, na kung saan ay maaaring magdala ng kalusugan sa ating pisikal na katawan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang impormasyon. Ito ay buhay at epektibo at mas matalim kaysa sa anumang 2 gilid ng tabak, Hebreo 4:12, na may kakayahang tumagos sa pinakamalalim ng ating pagkatao at pagdadala ng pagbabagong anyo. Maraming mga patotoo ang nagpapatunay kung paano ang mga tao na nagdurusa mula sa talamak na sakit na walang paliwanag na medikal ay natagpuan ang kumpletong kalusugan sa pamamagitan ng paglulubog sa kanilang sarili araw sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng kanilang mga pangako tungkol sa kanilang buhay at sa gayon ay pinalakas ang kanilang espiritu. Ang pananampalataya na pinapakain ng Biblia ay nagiging isang malakas na ahente ng kalusugan na dumadaloy mula sa ating nabagong espiritu sa ating pisikal na katawan, na ibalik kung ano ang nasira at dinala ang kapunuan na laging nais ng Diyos sa atin. At ngayon, magtatapos tayo ng may pagmuni kung paano magagamit ng Diyos ang ating sakit upang gabayan tayo patungo sa perpektong kalooban nito. Ang sakit na hindi komportable na kasosyo na sinusubukan nating iwasan ay maaaring maging isa sa mga pinaka-epektibong mga palatandaan ng alerto na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa amin. Ano ang isang banal na misteryo? Kapag nakakaranas tayo ng pisikal na sakit ng walang maliwanag na paliwanag, maaaring ang Panginoon ay sinusubukan na makuha ang ating pansin sa paraang hindi natin maiwalang bahala. Napagtanto mo ba kung minsan hindi natin pinapansin ang malambot na bulong ng banal na espiritu, ngunit hindi natin mapapansin ang patuloy na sakit? Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay maaari ring gamitin ang ating mga pagdurusa upang mairedirekte ang ating landas. Sa awit 119:1-21, kinikilala ng salmista, "Well, ito ay dapat na mapahamak upang malaman ang iyong mga batas. Napakalalim ng pahayag. Ang sakit ay humantong sa kanya sa isang mas matalik na kaalaman sa salita ng Diyos." Itinuro sa atin ni Hesukristo na kung minsan ay kinakailangan na i-prune ang mga sanga upang magbigay ng mas maraming bunga, 1:8, at ang prosesong pruning, bagaman masakit, ay gumagawa ng isang maganda at masaganang resulta. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng pagdurusa ay isang banal na parusa. Minsan ito ay isang tool lamang para sa aming espiritual na paglaki. Paulit-ulit na ipinapakita sa atin ng Biblia na ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga mahihirap na kalagayan upang mahulma at maghanda para sa isang mas malaking layunin. Sa Roma 8:28 ipinangako tayo, at alam natin na ang mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay tumutulong sa kanila ng maayos. Iyon ay, sa mga ayon sa kanilang layunin, ay tinawag. Kasama sa lahat ng bagay ang sakit, pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa kakulangan sa ginhawa at sulyap ang walang hanggang layunin. Maraming magagaling na kalalakihan at kababaihan ng Diyos ang nagpatotoo kung paano ito tiyak sa kanilang mga panahon ng pinakadakilang sakit kapag naranasan nila ang pinakamalalim na paghahayag at ang pinakamahalagang pagbabago sa kanilang buhay. Halimbawa, inilarawan ni Apostol Pablo kung paano ang kanyang pagkantot sa laman ay naging kapaligiran kung saan siya ay nakaranas ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Tigo ang mga taga-Korinto, tigo 2:7, ang sakit ay nagturo sa kanya ng isang asa sa Diyos na ang kaginhawaan ay hindi maaaring magpahayag sa kanya.
Kapag lumitaw ang sakit sa iyong buhay nang walang malinaw na paliwanag sa medikal, oras na upang i-pause at tanungin ka, ano ang nais sabihin ng Diyos sa akin? Marahil ay malapit ka nang gumawa ng isang maling desisyon at ang biglaang sakit ay ang banal na alarma upang muling isaalang-alang ang iyong landas. O marahil ay hindi mo pinapansin ang isang lugar ng iyong espiritual na buhay na nangangailangan ng kagyat na pansin at ang pisikal na sakit ay ang paraan kung saan ginagabayan ka ng Diyos upang matugunan ang bagay na iyon. Tiniyak tayo ni Jesucristo sa Juan 16:23 na pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Ang gabay na ito ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga pisikal na signal tulad ng sakit. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makilala ang mga banal na mensahe na ito at tumugon ng may pagsunod at tiwala. Hindi mabilang na mga patotoo ang nagpapatunay kung paano binibigyang pansin ng mga tao ang kanilang hindi maipaliwanag na sakit. At hinanap ang Diyos sa panalangin ay natuklasan ang magagandang banal na direksyon na nagbago sa kurso ng kanilang buhay para sa mas mahusay. Mahalagang tandaan na bagaman ang Diyos ay maaaring gumamit ng sakit upang gabayan tayo, ang kanyang tunay na pagnanais ay ang ating kumpletong kalusugan at maayos. Tiniyak sa amin ng Biblia sa Trekang Juan 1:2. Amado, nais kong maunlad ka sa lahat ng bagay at magkaroon ng kalusugan pati na rin ang iyong kaluluwa. Ang sakit ay hindi ang pangwakas na estado na nais ng Diyos para sa atin. Ngunit kung minsan ay isang kinakailangang landas patungo sa mas malalim at mas kumpletong kalusugan. Kapag tumugon tayo ng tama sa sakit, hinahanap ang Diyos ng may katapatan at pagiging bukas upang matanggap ang kanyang direksyon. Madalas nating natuklasan na hindi lamang tayo nakakatanggap ng gabay para sa ating mga pagpapasya, kundi pati na rin ang pagpapagaling para sa ating katawan, kaluluwa at espiritu. Si Jesucristo ay nagkaroon ng buhay sa kasaganaan, Juan 10, at ang masaganang buhay ay may kasamang kalayaan ng hindi kinakailangang sakit. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makipagtulungan sa banal na proseso, ang pag-unawa na kahit na ang ating mga masakit na karanasan ay tinubos para sa isang maluwalhating layunin na marahil ay makikita lamang natin ang kawalang hanggan. Sa konklusyon, kung nakakaranas ka ng isang sakit na tila may mas malalim na kahulugan, hinihikayat ko kayong maghanap ng Diyos sa panalangin na may bukas at malugod na puso. Tanungin ang iyong sarili partikular, Lord, ano ang nais mong ipakita sa akin sa sakit na ito? Mayroon bang direksyon na dapat kong gawin o anumang pagbabago na dapat kong gawin sa aking buhay? Ipinangako ng Biblia sa Jeremias 33:3. Pinupuksa mo ako at sasagutin kita at tuturuan kita ng mahusa at nakatagong mga bagay na hindi mo alam. Ang Diyos ay higit pa sa handang ibunyag ang kanyang kalooban kapag taimtim kang hinahangad na maunawaan ito. Pinapayagan ka ng pananampalataya na makita ang iyong sakit, hindi bilang isang walang kahulugan na sumpa, ngunit bilang isang posibleng tanda na ang Diyos ay aktibong kasangkot sa iyong buhay na gumagabay sa iyo patungo sa perpektong kalooban nito. Marami ang natuklasan na sa pamamagitan ng pagtugon ng tama sa sakit, hindi lamang nila natagpuan ang banal na direksyon, ngunit nakaranas din ng isang espiritual na pagbabagong anyo na hindi nila malalaman kung hindi man. Bilang says si Luis, ang bulong ng Diyos sa ating kasiyahan ay nakikipag-usap sa atin sa ating budhi, ngunit sumisigaw sa ating mga pananakit. Ito ang kanyang megaphone na pukawin ang isang bingi na mundo, na maaari tayong magkaroon ng mga tainga upang makinig at puso upang tumugon sa banal na tawag na ito, na nagtitiwala na ang ating Ama sa Langit ay nagpapahintulot lamang sa kung ano, sa huli, ay mag-aambag sa ating walang hanggang kabutihan at kaluwalhatian nito. Nadama mo ba ang sakit na tila walang solusyon? Naisip mo ba kung may iba pa sa likod ng kakulangan sa ginhawa na hindi maipaliwanag ng mga doktor? Ang sagot ay maaaring sorpresa sa iyo. Kung ang mensahe na ito ay naantig ang iyong puso at sumasalamin sa iyong personal na karanasan, inaanyayahan kita na ibahagi ito sa mga komento. Anong bahagi ng iyong katawan ang naramdaman mong hindi maipaliwanag na sakit? Siguro sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo sa isang espesyal na paraan. Huwag kalimutan na magustuhan ang video na ito at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga espiritual na paghahayag na tulad nito. Tandaan,
Ang iyong sakit ay maaaring ang simula ng iyong pinakadakilang patutuo ng pananampalataya. Ang Diyos ay may layunin para sa bawat karanasan sa iyong buhay, maging ang mga masakit. At tulad ng lagi kong sinasabi sa kanila, ang pananampalataya kay Hesukristo ay ang daan sa tunay na pagpapagaling. Ako ay isang balangkas at hanggang sa aming susunod na pagkatagpo na ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa ay nagpapanatili ng iyong puso at isipan. Pagpalain ka ng Diyos.